So magandang araw po sa inyong lahat mga ka-BBM yan. Welcome po sa ating ikalawang episode ng Salamat PBBM. So gaya nung nakaraan, pag-uusapan natin yung mga proyekto at trabaho ng ating Presidente Bongbong Marcos. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala uli, si Palarisa TV at kasama ko ang dalawang magiting na si... Ako po si Ka-Coffee. Yan, magandang araw sa mga Ka-Coffee natin at sa lahat ng mga followers na kikinig po sa atin. Yan, every Wednesday alas 6 hanggang alas 7:30, mapapanood po itong Salamat PBBM. Naku, maganda yung mga pag-uusapan natin ngayon. Highlights ng mga presidential events, mga major accomplishments, mga projects ng administrasyon. So, Yayam. Magandang gabi mga kayayam, no? Mga ka-BBM, magandang gabi po sa inyo lahat. Bago lahat, paki-share po itong aming podcast, no, para mas maraming tao ang makapanood ng aming pinag-uusapan dito, ang aming mga ibabalita tungkol sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Paki-share lang po at tutukan niyo po kami for the next 1.5 hours at magsama-sama po tayo. Kung meron po kayong mga komento, i-comment niyo lang po sa comment section ng aming live stream. At kapag nagkaroon po kami ng chance mamaya, babasahin po namin ang inyong mga komento. So mga ka-BBM yan, bago tayo magsimula, napapasin nyo ba yung set namin ngayon? Kakaiba sa set namin nung nakaraan. Bago. Talagang alagang-alaga kami rito ng mga staff dito. Oy, ngayon tanong namin, kasi nagtatalo-talo kami kanina kung ano ba yung magandang setup namin. Yung ngayon ba o yung nakaraan? Last week. Yan, yung mga nakapanood nung last week, pwede paki-comment sa comment section kung ano ba yung mas dapat naming palaging gawin, kung yung last week na setup namin o yung ngayon. Kasi nag-experiment tayo. No? Last week medyo dark, ito medyo light. So... pero parang mas pogi tayong tatlo ngayon eh. Mas maganda yung lighting. Kitang-kita tayo, saka hindi natatakpan ng mic ang aking muka. Yan. Nung nakaraang linggo mic ang nakikita. Imbis na yung gandang lalaki natin. Tama. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, gaya ng last week, yung mga proyekto ng ating presidente, yung mga trabaho niya itong mga nakaraang linggo, at yung mga nangyari sa politika at sa buhay-buhay natin dito sa atin. So unahin na natin, pero bago pala tayo magsimula, bago ko makalimutan, sa mga viewers natin, sa followers naming tatlo, maaari sana paki-share, paki-like, at paki-chismis na rin itong podcast namin para mas marami tayong mga kababayan ang mahatira ng tamang impormasyon para hindi ba naliligaw sa mga fake news. So, bago tayo magsimula, paki-share muna at paki-like. Bibilang ako. 5, 4, baka may mga groups din 3, share na nila sa mga groups. 2, 1, yan. So, bago tayo magsimula, unahin natin mga ka-BBM yung mainit na usapin ngayon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-uusapan lang natin yung Wednesday, parang narinig tayo ni PBBM. Parang parang intuition natin na magkakaroon ng courtesy resignations. Di ba, balitaktakan natin yun. Para may marami mga tatanggalin, may papalitan. Correct. At nung kinabukasan, nangyari nga. Maganda kasi yan midterm assessment Sino yung nag-perform ng tama, sino yung medyo palyado, kinakailangan natin. Baka hindi siya bagay sa posisyon na yun, baka may better office para sa kanya. Alam nyo mga ka-BBM, base doon sa video ni PBBM sa comment section nun, kung titingnan mo, mas marami yung pabor na balasahin ni PBBM yung gabinete niya. Kasi syempre, makikita mo nga naman, yung mga nagpe-perform, di tayo magbabanggit ang pangalan, mahirap na, mapatawag. Basta, alam naman natin kung sino yung mga nagpe-perform sa mga hindi nagpe-perform. At base dun sa comment section, marami ang sumaludo kay PBBM sa ginawa niyang yun. Pero kayo, dalawa, sa opinion nyo, pabor ba kayo dun sa ginawa ni PBBM? Yayang. Pabor na pabor, no? Tama lang yung ginawa ni Pangulo. Gaya nga ng sinasabi ko noong nakaraan, hindi masusolusyonan lahat ng problema sa ating bansa kung hindi aaminin na merong mga pagkukulang, no? Lalo na sa kanyang mga alter egos, no? Kasi importante na yung kanyang alter egos, yung mga department secretaries, ay sumusunod sa lahat ng kagustuhan ng ating Pangulo. Otherwise, magkakaroon talaga ng problema in terms of implementation, in terms of delivery sa ating mga kababayan, no? Meron ako sinulat, no, kahit sa aking page. Meron ako sinulat yung mga gusto kong ma-appoint o ma-retain, no? Out of dun sa mga sinulat ko so far, saka sinabi natin na pinag-usapan natin last week,
Yung isa lang medyo so far no na hindi tumama yung katulad ng kay Housing Secretary Jerry Acosar, no? Pero no, hindi mo pa rin masasabing hindi naging maganda ang performance niya dahil may tiwala pa rin sa kanya ang Pangulo. Kaya nilagay siya bilang presidential advisor sa Pasig River Rehabilitation or Development. Baka mas magiging effective siya sa posisyon na 'yon. Correct. Doon sa question mo, partner, no, kung pabor tayo, definitely pabor tayo kasi it sends a signal na kapag hindi ka nag-perform ng maayos, hindi ka untouchable dyan. Pwede kang galawin, pwede kang masibak, o pwede ka naman ma-reassign. Kasi kung nakikita ka naman ng potensyal, bakit ka tatanggalin sa bureaucracy, di ba? Baka misaligned lang o dapat sa kabilang agency ka. And paglilinaw, hindi lang mga cabinet secretaries yung kasama dito sa pinapag-resign o courtesy resignation. In fact, yung mga head of agencies din, even yung government-owned and controlled corporations, mga GOCCs, pinagre-resign din. Kumbaga, ito more of a reset ito Midterm tayo. Sige, naka 3 years na tayo. Meron pa tayong 3 years. So, kinakailangan naman mag-reset. Parang restart Para ito. magkaroon ng fresh start. Yes, fresh. May mga bashers Sabi ng mga bashers hindi dapat tanggalin yung mga opisyal Dapat si PBBM yung tanggalin Dapat si PBBM yung mag-resign. May aso na kahol ng kahol, di ba? Binasag na nga yan ni ES Lucas Bersamin Kahol ng kahol Sabi ni PBBM, nagsalita siya dyan kahapon sa interview niya. Tama. Bakit ako magre-resign? Naatrasan ko? Hindi ko ugali yung umatras sa problema. Tama. Pagre-resignin mo yung pinakamasipag na presidenteng nakilala ko. No? At saka, EDSA, I think si BBM ang merong magandang work attitude, no? Or work culture, no? At talagang yung humility niya, sense of accountability na andyan, no? At saka, imbis na makipagtalo sa mga bumabati ko sa kanya, ina-admit na lang niya na may pagkukulang siya. Dahil yun ang pinakamaganda Wala siyang oras, partner, sa pakikipagtalo. Gaya na nakita natin, personalidad niya, wala siyang oras sa ganyan. Totoo. Wala siyang oras. Wag nang sayangin sa Wala mga siyang ganung oras tao. sa padak-dak-dak. Trabaho lang siya ng trabaho. Sa katunayan, sa sobrang sipag niya, ako din nag-aalala sa kanya. Isipin niyo mga ka-BBM Pag galing niya sa Malaysia, madaling araw, Alam mo, nagising ako na alas umaga, 4. Alas 4. umaga, diretso ka agad doon sa NFA. Alas 4 nagre-report siya sa taong bayan kung ano yung accomplishment niya. Yun nga After that, alas 8 ata yun, nandun siya sa Metro Pacific Fresh Farms, no? Sa kumpanya ni MVP, Manny Pangilinan, no? At ini-inspect or pinapakita ni MVP yung kanilang Fresh Farms business, no? After that, nasa San Ildefonso, Bulacan naman, nag-i-inspection ng NFA. Kaya Kung NFA warehouse, tapos nakipagdialogo pa sa mga Magsasaka doon. So, saan niya nakukuha yung ganung klaseng energy, di ba? Ayun na nga. Ito, isa lang talaga ibig sabihin nito. Isa lang. Yung boto sa kanya ng taong bayan, nararapat lang talaga para sa kanya. Kasi wala siyang inaaksaya na kahit konting minuto para sa lamyerdad, para makipagbangayan. Unproductive Sinusulit. talks, Sinusulit. unproductive pursuits, ayaw niya naman ganun. Ayaw niya, hindi siya gaya ng ibang mga politiko na pinapasahod ng gobyerno, naglalamyad na sa ibang bansa. Tapos sila pa yung reklamador. Majority pa na nasa ibang bansa kaysa magtrabaho rito sa Pilipinas. Mabalik tayo sa courtesy resignation ka-BBM, no? Niretain niya yung kanyang economic team, no? DTI, si Secretary Roque, Finance, si Secretary Recto, DBM, pinakamagaling na secretary sa kabinete ni BBM, si Secretary Mina Pangandaman, and then si Secretary Go, at si Secretary Balisacan. Nagpapatunay lang na talagang maganda ang performance ng economic team. Di ba? So, ibig sabihin, kung maganda ang performance ng economic team at ang mga business community ay gusto silang ma-retain, ibig sabihin, may magandang ginagawa si BBM. Dahil alter egos niya to Very diba? strategic very strategic. Kaya nga tayo merong GDP ng 5.4% for the first quarter of 2025. Inflation na mababa. Tapos this quarter, no? Na-expect na magiging 6% ng ating GDP. Ang inflation natin nasa 1.4%. Ang gross international reserves natin ay mataas. More than 7 months worth of importation. So, mangyayari bang lahat yan kung pangit ang ginagawa ng ating administrasyon? Sir, just to give an example, no, dun sa inflation. Kasi, ang hirap intindihin ordinaryong mamamayan ko. Pakialam ko sa inflation, di ba? To give an example, yung kapatid ko, kagabi tinanong ko siya. Sabi ko, magkano na yung bili mo sa bigas? 40 pesos na lang. 40 pesos na lang. Sabi ko, magkano noon yung bili mo? 55. Biruin mo, 15 pesos.
Yun yung sinasabi natin, pag mababa yung pag-angat ng presyo ng bilihin, about inflation rate, mas mababa, mas marami kang mabibili. Mahal pa yung 40 ka-BBM. Medyo mahal pa siya, pero Ako, yung pinakamura ko na walang ano, yung talagang negosyo 29, may kita pa ako ron. Yes, I agree. May 31 pa. 29 pesos per kilo, may kita pa ako ron. Ako 31, 33, nakabili na ako kailan ba nun? Nung isang araw. Oh, yun. Kaya, Nakabili ko ng, naibibenta ko ngayon ng 33 pesos. isipin mo naman, pag upo ni PBBM, magkano yung bigas? correct. Ngayon na pababa niya na. 'Di ba? Kaya nga sabi ni PBBM, inaayos niya yung naiwan ng nakaraang administrasyon sa agrikultura. Yun ang Kasi focus napabayaan talaga. Kahapon may challenge sa kanya. Oh. Sabi yan, di daw sustainable. Kaya sabi Sumagot ni siya. BBM, watch me. Watch me sustain it, sabi niya. So yan mga ka-BBM yan. So mabasa nga tayo ng comment ng ilan nating mga kababayan yan. Sabi ni Cecilia Peña, PBBM lang totoong may malasakit sa bansa at sa taong bayan. Correct yan. naman, di ba? Sabi naman ni Roger Ramirez, kung hindi si PBBM naging presidente, paano na kaya ang Pilipinas? Di ba? Sabi ni Christy Algrens. Hello po, Sir Yaya, Ayun. Coffee and Palerista. Shoutout po sa inyo. Laban ang totoo. Correct, huwag tayo doon sa fake news, doon tayo sa totoo. Oy, si Admin Rich, kasama natin ito, nakikinig sa atin na watching from my cellphone. Naks, ang daming gadget Ayan. God bless you, our Pinakamagaling president. ng mag-split sa lahat ng vlogger yan. Pinakamagaling Admin mag-split. Rich, thank you. Oh, ayan si Marieta Bautista. Hello, ka-coffee watching from Hong Ay, Kong. thank you. Nasa iba't ibang bansa, no? Oh, Chodora Gamit, good evening sa inyo. Tatlo watching from Hong Kong. Marami pala tayong OFW Oo, na dami. mga nanonood sa atin. So magandang hapon ba dyan o Gabi. tanghali sa Hong Kong? Magandang araw na lang sa inyo. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating podcast. Ngayon, kapartner, may nag-comment, Sir, pinatupad na yung NCAP. Okay naman yun para mabawasan ng kotong yan. Pag-usapan natin yung comment. Mainit yan, di ba? NCAP. Ako nagmumotor. Oo. Ramdam ko na-implement yung NCAP. Sa mga kababayan natin na hindi masyadong updated sa NCAP, ito yung kapag may nagawa kang violation, hindi ka nalalapitan ng enforcer para tikitan. No contact. Wala nang usap-usap para iwas yung aregluhan. Dito, kapag may nagawa kang violation, maghintay ka ng ilang araw at may matatanggap kang love letter. Notice. Yeah. Yung love letter na yon, kung diskumpiyado ka at alam mo namang wala kang violation, pwede mo yung i-contest doon sa email mismo sa website din nila. I-email mo. I-apila mo. I-apila mo yung huli sa'yo. Ngayon, kapag pinadalahan ka ng video at kitang-kita mo may ginawa kang kalokohan sa batas trapiko, bayaran mo na lang rin ng online. Online. O kaya punta ka sa opisina ng MMDA. Yan yung maganda dyan sa NCAP kasi gusto natin mawala yung mga kotong at buhaya sa kalsada. Kaya itong NCAP ang solusyon. Kaso ang problema, partner, maraming mga nagrereklamo mga kamote dito sa NCAP. Yung mga kamote ba na mga hindi nakakaintindi ng disiplina sa Sarili kalsada. lang kasi ang iniisip. O ikaw, Yayam, dumadaan ka sa Commonwealth. Kalat yung kamote dyan. Experience mo yan. Paalam ko lang sa publiko na yung NCAP ay ang ibig sabihin niya no contact apprehension policy. So, ibig sabihin, hindi na kailangan kayong makita o makausap ang mga traffic enforcers bago kayo hulihin, no? Mga CCTV na po ang nakalagay strategically sa buong Metro Manila, no? Yan pong NCAP na yan ay na-suspend ng Supreme Court. Ito po, tinanggal na po yung suspension o yung TRO, Temporary Restraining Order ng Supreme Court, kaya ini-implement na po ng MMDA. Ngayon, kagabi, mga ka-BBM, nagdaan ako dyan sa Commonwealth dahil bandang Fairview ako umuwi. At for the first time, nakita kong disiplinado ang mga motorista. No? Yung mga nagdadrive ng mga kotse, nagdadrive ng mga jeepneys at buses, at pati yung lalong-lalo na yung mga nagdadrive ng mga motorcycles. No? Sa isang linya na lang sila. Dito tuloy pumasok sa isip ko na ang Pilipino pala, ang mga tao pala, kayang maging katulad ng mga OFWs. Alam niyo yon? Ang mga OFWs pag napunta sa Middle East o sa ibang bansa, no, sumusunod sila sa mga patakaran. Disiplinado. O batas ng bansa na yon. Nagiging disiplinado sila. No? Sa atin, nahihirapan tayo ng ganun. Pero sa NCAP, nakikita natin, nagiging disiplinado ang mga motorista. Bakit kaya?
meron akong dalawang palagay ko theory kung bakit. Kapag meron kang batas, no, o ordinansa, no, kapag may certainty of apprehension or certainty na kapag lumabag ka ay mahuhuli ka, no, isang paraan yon para sumunod ang mga tao. At yung pangalawa, na napaka-importante, kapag nahuli ka, merong mataas o mabigat na parusa. Okay? So dalawa to. Kapag may certainty na mahuhuli ka kapag lumabag ka, at the same time merong mabigat na parusa o penalty, no, ang mga tao pala sumusunod. In short, hindi to biro. Talagang seryoso. Correct. And I must commend, no? We must commend MMDA, no? Headed by Chairman Attorney Don Artes, no? For this implementation of NCAP. At talagang from the very first day na na-implement yan ay talagang sumusunod ang mga motorista. May mga may mga apprehensions, may mga yung iba kasi nagpapakalat ng fake news, ng negative ideology. Ang sinasabi nila, pahirap itong NCAP eh. 'Di ba kasi may isang scenario sila, may ambulance eh. Tapos ang pinapalabas sila doon sa video, ayaw lumihis ng mga kotse, ng mga motor kasi natatakot sila eh. Fake Baka news yun, bigla sila- partner, fake news Baka yun. bigla silang mapadalang ticket. Pero paglilinaw hindi lang AI, hindi lang machine, hindi lang CCTV yung magbibigay sa iyo ng penalty. Dadaan pa rin yan sa manual review. Common sense naman, yung magma-manual review, i-check na yan. Magkakaiba ng scenario, magkakaiba ng situation. Alam naman tikitan ka alam nila may ambulance, kita mo yung blinkers doon. So hindi ka titikitan. Fake news. Oh. Yung video na kumakalat na yung partner, halatang-halata talaga na pinatong lang yung audio ng ambulansya doon sa video ng pila-pila yung tao. Kasi gaya nga ng sinabi ni ka-BBM ka-coffee natin, eto kapag nahuli ka, kapag pinadalahan ka ng love letter, hindi mo naman kaagad babayaran yan, pwede mo pang i-contest yan. Kapag napatunayan na talagang may nilabag kang batas, doon ka lang magbabayad. Pero kapag nakita naman na may ambulansya ka na pinagbigyan, doon mababaliwala yung love letter mo. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad ng fine. Ganun po yun mga kababayan. Huwag natin bigyan kaagad ng negative itong NCAP kasi marami ng bansa ang gumagawa nito. Yung mga napuntahan ko, walang mga enforcer sa kalsada. Sa totoo lang, walang mga enforcer, tayo lang. Kaya maraming kotong talaga sa kalsada kasi nga may usapan. Kahit sabihin mong yung enforcer hindi kotong, yung hinuli naman, di ba? Yung nahuli, ayaw maabala. Siyempre, hindi ba iiwasan matutokso yung enforcer na matino. Pero dito sa NCAP, wala talagang ganyan. Magiging disiplina ka kasi bakit? Ayaw mong maabala at magbayad ng 5,000. Yung sa akin, no, yung mga kritiko o yung question dito sa NCAP, sana po bigyan naman natin ng pagkakataon to na ma-implement muna. At kapag karoon tayo ng medyo mas mahabang panahon na nakita natin na may diferensya talaga yung implementation o yung batas mismo, di saka natin itigil. Huwag yung ini-implement pa lang. Gusto ko sana manawagan kay Congressman Rog Gutierrez ng Riders Party List. Nag-file kasi siya ng resolution, no? Investigate this NCAP implementation. Sana po, Congressman, kami po mga followers, supporters nyo rin po kami kahit kotse po ang ginagamit namin dahil hindi lang naman po talaga riders ang naniniwala sa galing nyo, Congressman. Katulad ko po, no? Bilang membro kayo ng Young Guns sa Kongreso, no? Naniniwala po ako sa mga sinasabi nyo at sa mga advokasya nyo. Pero sana naman po, no? Sa pagkakataong ito, isipin nyo rin yung kapakanan ng mga nagdadrive ng kotse, nagdadrive ng public utility vehicles, no? At hindi lang yung mga riders. Dahil lahat naman po kami ay, kung tutuusin, constituents nyo. Ang sinasabi kasi ng mga kamote, dahil daw sa NCAP, nag-traffic daw doon sa Commonwealth nung Lunes. Yan tanong, kailan ba nawala ng traffic? Hindi ba nauubos may NCAP o walang NCAP, may traffic. Pero may disiplina na ngayon kahit may traffic. Ka-BBM, for the first time nakita ko ang Commonwealth, talagang ang ganda ng pila ng 5,000 ba naman eh? Diba? Napakaganda. Ang nagre-reklamo, yung gusto laging nakakauna, yung mga mabilis magpatakbo ng kanilang mga motor, yung nababagalan daw sila. Yung mga Pero, ka-BBM, ka-coffee, no? Yung pagbagal ng konti nung takbo ng motor,
kapalit naman nun, mas maiiwasan ang Trahedya. Safety. At saka matutuwa, dapat isipin din natin yun. matutuwa ka rin sa mga ka-riders natin eh. Una, reklamo sila na pila-pila raw, na traffic-traffic. Pero, kinalaunan, sa interview sa kanila, mag-a-adjust sila ng oras nila. Kung pumapasok sila ng alas 6, papasok na sila ng alas 5 para maiwasan yung traffic. Kasi yung traffic, umpisa lang yan. Kapag nasanay na yung katawan natin dyan, wala na yan. Okay na tayo dyan. Call to action din ito kasi understandable naman yung criticism. Naguhugot yan doon sa kakulangan ng information dissemination So call to action din to sa government at yung mga kasamahan nating content creator. Tulungan natin ipaliwanag ano itong NCAP. Paano ito makakatulong? Bakit for common good? Wag lang natin isipin yung sarili natin. Posibleng hindi ikaw magbibenepisyo dyan, but mas maraming tao makikinabang dyan. So kailangan natin ipaintindi sa mga motorista na ito yung purpose ng NCAP. Maganda yung kanyang intention. Let's give this a chance. Correct. Diba? Huwag agad puro criticisms. Yes, naiintindihan natin may criticisms kasi kulang sa impormasyon. But Wala naman siguro perfectong batas. Lagi meron magre-reklamo talaga eh. Pwede naman mag-adjust later on eh. So basa tayo ng comment. Sabi ni Mami Gracian, pipila talaga sila sa NCAP. O pipila kasi wala nang swerve-swerve. Correct. Wala na kamote ngayon sa kalsada. Yan talagang pinakamaganda niyan. Sabi naman ni Churchill Ferrer, ang galing NCAP parang dito sa Dubai. Di mo alam may fines ka na pala pag uwi mo. At sinasabi din ng MMDA dyan, later on parang magkakaroon sila ng partnership with telecommunications company na parang iti-text na lang sa'yo. Meron kang violation. Mas mabilis sa yung transaction. Meron ako nabasa kanina nalagpasan. Hindi ko lang masyado na ano yung pangalan. Pero sabi niya, dito sa Europe, wala naman traffic enforcers. Ayun nga, kasi disiplinado. Diba? At wangwang sa Europe, ang wangwang bibihira ka makarinig eh. Oo. So eto sa mga ka-BBM natin na mga nanonood, tanong namin sa inyo. Pabor ba kayo sa pagpapatupad ng NCAP para mawala ng tuluyan ang mga buwaya sa kalsada at para magkaroon ng disiplina ang mga driver natin dito sa Pilipinas? Pabor ba kayo ron? Pa-comment nyo sa comment section at babasahin natin. Gaya na lamang nitong comment ng isang kababayan natin. Sir, anong masasabi mo sa pagkahuli kay Tebes? Yan. Oy, mainit yan. Magandang usapin to. Kahapon ng gabi yan eh. Kahapon yan. Etong pagkahuli kay Tebes na pinapalabas ng kampo nila na kinidnap daw. Ibang klase na ngayon yung mga kriminal kapag na-arresto kinidnap. Parang si Digong. Oo. Sabi nga ng anak ni Tebes ni Axel Tebes illegal kidnapping daw. Kidnapping na nga, illegal pa. Illegal pa. No? Sa mga kababayan natin na mga wala masyadong cellphone, o wala masyadong TV, hindi masyadong nakakapanood, updated sa balita, si Tebes po, may kaso po rito sa Pilipinas yan dahil sa pagpatay doon sa Gobernador sa Negros. At dahil doon, yun ang pinakadahilan, kaya siya ngayon, nasa ibang bansa, nasa Timor-Leste particular. Ngayon, yung kaso niya na yun, naglabas na ng warrant of arrest para siya ay hulihin. At hindi po yun kidnapping na walang dahilan. Kasi kung meron talaga, di ba? Kung talagang, gaya nga sabi ni Dilime, wala akong kasalanan, kaya kong harapin sila. Dapat ganun na lang rin gawin niya. Ngayong nahuli siya, patunayan niya na malinis talaga siya. Saka sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaiiral talaga ang hustisya. Ay, oo naman. Kung may kasalanan ka, oo naman. Habulin ka. Habulin ka talaga at tiyak makukulong ka. Oo. At kung wala naman, di mapapawalan sala ka. Katulad nangyari kay Senator Laila de Lima, kay yung founder ng Rappler, kay Maria Ressa. Di ba? So, ano ikatakot mo kung talagang wala kang kasalanan sinasabi mo? Pinanood ko yung video ni Axel Tebes Parang ang narrative kasi doon, parang humihingi siya ng tulong sa human rights groups at ganoon din sa mga DDS. No, not directly saying, mga DDS tulungan niyo ako kasi ang ginawa sa tatay ko, ganoon yung ginawa kay Digong. Diba? O ngayon mga DDS, sige ipagtanggol nyo sa Tebes. Kasi ganoon ang ginawa kay Tatay Digong eh. Ang masaklap pa, dinidikit na naman nila yung pangalan ni PBBM dyan. Ayun na nga, may mga comment pa tayo mga kababayan na wala masyadong cellphone, na hindi nakakapanood ng mga updated sa buhay. Sabi nila, kasalanan daw ni PBBM ito. Dahil si Tebes daw, supporters ng mga Duterte. Yan. Kapag yung cellphone mo outdated, hindi masyado nakaka-FB, nakakapanood ka ng tamang balita, maniniwala ka doon. Pero syempre, kapag matino kang Pilipino, tatawanan mo lang yun. Diba? Kayo ba naniniwala kayo? May kinalaman si PBBM dyan?
Wala. I think ito yung gumigiling lang ang batas. Oo, Kaya siya correct. inarrest. Di ba? O ngayon, na-aresto siya. Ang balita ko, Patunayan na lang niya ang na nabasa inosente ko siya. sa social media at sa mga news, ang presidente ng Timor-Leste ay ayaw maging tapunan Taguan. o taguan ng mga may kasong kriminal Oo. ng kanilang bansa. Kasi sinasamantala yung policies nila doon eh. Kaya dahil dyan mga ka-BBM, merong isang lalaking mataba na kinakabahan na ngayon. Si Harry Roque ba yan? Sorry. Kinakabahan na. Si Harry Kasi Roque. syempre, di ba? Yung may mga kasalanan talaga, nagbabayad dito sa administrasyon ni PBBM. Wala ritong baby. Basta ikaw ay may kasalanan, dapat mong panagutan. Si Harry Roque isang pugante. Pero kanina, napanood ko yung interview niya kay Corina Sanchez. Sabi niya, hindi ako pugante. Kasi alam mo, justification niya, lumabas daw siya ng bansa, wala pang warrant of arrest. So ganun pala ang definisyon ng pagiging pugante. Kapag lumabas ka ng bansa nang wala pang warrant of arrest, galing sa korte, hindi galing sa House of Representatives, hindi siya pugante. Binago na naman ni Harry Roque yung definisyon ng pugante. So may nag-comment, Yayam, basahin mo nga, Yayam. At from Chodora Gamit, meron kasalanan si Tevez dito sa Pilipinas. Kung talagang walang kasalanan, di umuwi siya dito sa Pilipinas para harapin ang kasalanan niya sa Pilipinas. Bakit siya nagtatago harapin ang kasalanan if guilty or not guilty? Tama. Kaya nga sinabi ko kanina. No? Diba? Tama si Miss Chodora Gamit. Basa pa tayo ibang comment. Operator, yan. Ka-coffee. Anlo, sabi niya, si Tevez ang susunod na gagawa ng cartoon at kakausapin ng mga baliw. Baka maglalan sila magdi-dinner. Ayan, may Sintra board. Ito, sabi naman nito, Sir, napanood mo ba yung video ni Abalos na nagpapasalamat doon sa Mandaluyong? May ganun ba? Meron. Ito, meron nakakabasa. Nakakatawa. Si Pambansang Angkol, shoutout sa iyo, boss. Pag ba hinuli din si Rocco, kidnapping din ba ang tawag doon? Or kidnapping? Uy, grabe. Grabe yun si Pambansang Angkol. Grabe, nagda-diet na yun. Nagda-diet na. Pumayat na kasi Oo. panay lakad sa Europe eh. Oo. Pero may So, apartment na raw siya. yung kay Abalos nga, pag-usapan nga natin yung total. Binoto natin siya eh. Okay, sinuportahan natin yung si video. Abalos. Saka, yung ginawa ni Secretary Abalos, siya yung nagkaso kay Tevez. Yun na nga So, eh. hindi dahil sa kinaso niya kay Tevez, no, hindi hahabulin ng ating Kaya hustisya. good job talaga to. Operator, may video ba tayo dyan ng Abalos? Pwede ba pakiplay para mapanood ng mga kababayan natin? Grabe BM, no? Oo. Yan, hindi siya makapagsalita dyan, no? Hindi ako nagkakamali, ito yung Monday to. Monday. Monday, nagpasalamat siya sa Mandaluyong City Hall. Parang iiyak eh, no? Minahal niyo ko. Actually, talagang Naniwala umiyak siya. kayo sa Kaya Yan siya. nahirapan ba magsalita? Oo. Dito, hanggang sa paglakad sa Senado, maraming salamat, Mandaluyong. Pasensya na, ako humingi ng dispensa. Hindi tayo nanalo. Pero tandaan dito, ang tunay na leader, hindi nakikita sa panalo. Hindi. Nakikita ito kung kailan siya ay nadadapa at bumabaksak. At kung paano siya bumabangon ulit, tumatayo at lumalaban. Lahat ng ginawa, lahat ng pinangangako, gagawin natin, hindi kailangan ng titulo. Importante ang pusong kumulong sa araw-araw. Gawa ng diferensya, magkaisa. At dito aahod hindi lang ang Mandaluyong kung hindi ang bunsong bansang Pilipinas. Mandaluyong, salamat, inakay ninyo ang anak ninyo. Nandito ko para magpasalamat sa bawat nanay, sa bawat tatay, sa bawat anak, kapatid, pamilya ko kayo, maraming salamat, Mandaluyong. Mahal na mahal ko kayo lahat. So yan, no? Tingnan nyo, makita nyo.
Yung pagmamahal talaga sa kanya ng mga taga Mandaluyong, di ba? At saka hindi niya nakalimutan yung mga sumuporta sa kanya. Kailangan pasalamatan. Oo naman. Alam niyo ba, nung Monday, pangatlong araw niya na nagpapasalamat sa mga supporters niya, no? Ang dami talaga niyang supporters kasi talaga, no? 11.5 million is Not bad yun. no? Oo. Para sa isang bagong kandidato. Partida pa pagkasenador. dyan. Maraming tumitira sa kanyang patalikod. Partida. Ako, nung una, Nagpapanggap. Taga-kampi. Oo. ako, nung una kong napanood yan, medyo na-touch din ako dahil sa nakita ko talaga kung gaano kasipag si Secretary na nagkampanya. Mm. No? At ang kahanga-hanga kay Secretary, no? From beginning to end, ayaw niya mag-engage sa mga hindi magagandang gawi pagdating sa election, no? Ayaw niya ng mga black propaganda na ganyan o maninira, no? Talagang clean campaign ang kanyang ginawa, no? Decent and clean campaign talaga. Kaya kahit ako na-touch din sa video na yan, no? Dahil maraming paghihirap na naranasan, no? Si Secretary Ben Arabalos, no? Para maitawid ang kanyang kampanya. Pero sinabi niya rin, no, na hindi man dito magtatapos Ang tunay na leader, kapag nadapa ka, dyan matitest yung kakayahan mo pag bumangon ka. And hindi magtatapos yung kanya serbisyo. Kasi nakausap din natin siya. Para sabi, title lang yan eh. Pwede ka pa rin magpatuloy sa pagbibigay mo ng tulong pagbibigay serbisyo publiko without the title. And parang sinabi rin ni Secretary Ben Arabalos na hindi dito magtatapos yan. Kailangan kong ikutin yung mga kababayan ko all over the Philippines na mga nagbigay ng suporta. Kailangan ko silang pasalamatan. Pero ang maganda dyan mga ka-BBM, yung sa speech ni Secretary Abalos na yan, kung titingnan mo yung comment section, sumasabog sa pag-iengganyo sa kanya sa 2028 na tumakbo muli. Totoo yan. Marami nang engganyo sa kanya mga kababayan. Katatapos lang ng eleksyon Pero doon sa comment section, marami nang engganyo sa kanya na sana muli siyang tumakbo. Kasi nakikita, kailangan yung kalibre niya ng Pilipino. Totoo yan. Di ba? Sure Kaya ball na yan. sana nababasa niya yun. Totoo. Sana makapag-isip siya na pagbigyan yung mga yun kasi marami talagang umaasa sa serbisyo niya. Totoo yan. Oo. So mga ka-BBM, sa mga nanonood sa atin yan, huwag niyo po kalimutan, please comment, like and share na rin dito sa ating podcast. So basa tayo ng comment. Galing kay Chodora Gamit, I salute you, loving Senator. To our hearts, Atty. Benor Abalos, you always are Senator. Yan, sigurado, boboto to. 2028. Totoo. I-reserve na yung boto. Panalo na yan si Abalos sa susunod. Tama. Correct. Malu, Guarin, Gakula. O, Ang si kamag-anak ko yun. Rodora Lai Asan. Sayang pero may next time pa. Tama nga Hindi naman. pa uli ang lahat. Oh, Baka di hindi ba? nyo lang panahon. In God's perfect time, di ba? Tama. Yam, basta yam. Rowena Sugi, may mas magandang posisyon ang ibibigay ang ating Panginoon Diyos kay Atty. Abalos. Correct. Tama. Sana nga, no? Sana nga wala na yung 1 year ban Sana nga bigyan agad siya ng posisyon Sabi ni naman nung Pangulong sa Bongbong ka-BBM natin, I Bongbong salute Marcos. our loving senator to our heart. Then, nabasa natin kanina. Ito maganda comment niyo, sabi. Sir, good job talaga si PBBM dahil meron na naman siyang tinayong Cancer Institute. Ay, oo nga pala. Ay, maganda yan. Tama po yan. Yam, may gusto ka sabihin dyan, Yam? Mapunta tayo sa mga proyekto ng Pangulo, no? Yan. Gaya nga ng napag-usapan natin last podcast, no? Lagi tayong magpapakita ng mga actual na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi haka-haka yan, ha? Sa segment na to. Dahil for the past 3 years, no? Gaya na napag-usapan natin, nabaon tayo sa mga fake news. Kaya ang ating government machinery, no? Yung comms team ng Pangulo ay walang ginawa kundi sumalag o dumipensa sa mga fake news na to. Pero this time, no? Dapat siguraduhin natin na lahat ng proyekto ng Pangulo ay nalalaman ng taong bayan. At itong podcast na to ay dapat makatulong sa aspetong yan. Iisa-isahin natin yung mga magagandang ginagawa ng ating administrasyon at paano siya nakaka-apekto sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Tama. Katulad na nga itong inopen, no, na Cancer Institute sa Dagupan, Pangasinan, kung di ako nagkakamali. No? Ito ay pagsunod lamang, no, sa SONA ng Pangulo nung mga nakaraan. Ito ay tawag dito, yung pangako niya na magtatayo siya ng mga specialty hospitals sa buong Pilipinas. Ito ay malinaw na pagpapatupad, no, o pagsunod sa pangako na yon. May video ata tayo i-play. Panoorin natin yung video. Okay. Sige, operator. Papanoorin natin po to, no. Ito pong Cancer Institute ay inaugurate nung isang araw, kung di ako nagkakamali, Monday po ata to,
no? Pangasinan Sa Dagupan, Pangasinan. Mismo ang Pangulo po ang nag-inaugurate nito, no? Meron din pong ganito kung di ako nagkakamali sa Region 2, no? Tuguegarao ata, no? Cancer Institute din. At sa kasalukuyan sa Clark, meron din pong tinatayong specialty hospital. Gaya po ng sinabi ko, ito ay pagpapatupad lamang ng pinangako ng ating Pangulo sa kanyang mga SONA. At ang maganda dito, no, ang pinaka-intention naman talaga ng pagtatayo ng mga specialty hospitals na hindi concentrated sa Metro Manila. Kasi mga kababayan natin, lalo na yung cancer. Ang cancer, may explanation nga dyan ng ating presidente, parang COVID lang yan eh. Mahirap ka, mayaman ka, tatamaan ka niyan. Kung may sakit ka, let's say nasa Ilocos region ka, bibiyahe ka pa ng Metro Manila, napakahirap. So yun yung problema na for the longest time, pinabayaan ng mga previous administrations, kasi panahon pa ni Marcos Sr. yan, may mga specialty hospitals na tayo, pinabayaan ng mga susunod na administrasyon. Ngayon lang na tinutugunan yung pagkukulang sa mga specialty hospitals. Kaya tama yung comment ni Martina Dones Goriseta, no? Kasama natin yan. Yung mga specialty hospital, tunay na tatak Marcos. Exactly. Totoo nga naman. Kasi after ng mga heart center, lung center, kidney hospital, yung hospital para sa mga bata. Children's hospital. No. Wala nang nasundan. Wala na. No? Hindi na nasundan ng mga administration after Ferdinand Marcos Sr. Alam mo partner, itong ginagawa ni PBM na to, mas importante pa to kaysa sa mga ibang project niya kung tutuusin eh. Kasi dito, buhay ang pinag-uusapan dito. Yung cancer center niya na yan, maraming buhay ang masasagip dyan. Totoo yan. Maraming kababayan natin ang matutulungan yan ng mga walang pampagamot. Yun, Kasi, ang importante doon. Alam naman natin, hindi biro sakit yung cancer. Totoo. Dito natin makikita yung puso ni Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. At makikita high-tech yung mga gamit. High-tech yan. Alam ng Pangulo kung gaano kahirap magkasakit. Lalo ng cancer. No? Kung wala kang pera, talagang hinihintay mo na lang yung kamatayan. Yan lang, isa totoo lang, di ba? Correct. Wala kang pera, dahil napakagastos po niyan. Oh. Kunyari, magpa-chemotherapy na lang. Ang chemotherapy mag-range from 80,000 to 150,000 per session. No? Depende sa hospital. Oh. No? So paano kakayanin ng mga mahihirap na kababayan natin yung ganyang gastusan? Kasabay lang dito yung improvements naman, yung mga initiatives na ginagawa ng PhilHealth, yung mga packages nila, mas tinataasan na nila. Siguro in our next episodes, pag-usapan din natin yung mga packages ng PhilHealth. Oo, dahil tiyak merong corresponding health support ang ating PhilHealth sa mga hospital na yan. Meron din yan sa PGH pero hindi pa tapos, pero ongoing na. I understand 300 bed capacity yung sa PGH din na So magkikita eto, ang plano rito ni Pangulo, ikalat sa Pilipinas. Di ba? Which is napakaganda talaga yan kapag talagang na patupad niya yan bago siya bumaba, at least bawat probinsya may ganyan na. Hindi ka na bibiyahe ng Para Metro kung Manila. just in case may cancer ka na sa Mindanao ka, hindi ka na babiyahe dito sa Manila para lang magpagamot. Nung isang araw pala, merong sinabi yung isang cancer patient, no? Meron siyang testimony. Ang pangalan niya ay si Mirna Tadeo. Ang sabi niya, dati wala kang choice kundi bumiyahe sa PGH. Ngayon, andyan na ang Cancer Institute sa Dagupan. So yung mga nasa Region 1, hindi na sila pupunta all the way to Manila para magpagamot. No? Napakaganda. Napakaganda. Parang yan din. Actually, nalilink po rin siya sa Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kami yung lalapit sa inyo. Diba? Hindi na yung kayo pupunta. Sa Love for All kasi, andito yung mga health facilities natin, dalhin natin doon. Tama. Doon tayo sa pangalawa. No? Ginawa ito nung, I think, same day din. No? Pinuntahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung irrigation and infrastructure project niya sa Santa Maria. Ay nako, malaking tulong din sa magsasaka. Masaya na namin mga magsasaka dyan. No, napakaswerte naman ng Pangasinan at talagang mahal na mahal sila ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo kasi, kapartner, malaking palayan dyan sa Pangasinan. Kaya dyan yung pinaka-focus siguro ng administrasyon ni PBBM. Dahil yung palayan dyan, talagang malawak. Kung mapakita natin sa screen, yung operator, yung video. Yung video ng dam.
Wala ba yan? Wala tayong... Napanood ko yung speech ni Ayan, ayan, Secretary ayan. Estrella. Iyang project to pala yan, pero pa rin ni Marcos Sr. yan. Oo. Wow. Pansinin ninyo, yung mga big ticket projects, pinabayaan, kaya nakakainis, pinabayaan yan for the longest time. Ngayon na lang ulit binubuhay yan. Ang ini-expect na makikinabang dito, mga magsasakayan, bukod sa mapapataas natin yung production ng mga agricultural products, 12,000 Filipinos. Alam mo partner, bakit pinabayaan? Para mapilitang ibenta yung lupa. Ay gagawin, pabahay na naman yan. Ito malaking bagay to kasi this is an irrigation project, no? Using solar, no? Clean energy. Magiging ang magpapatakbo niyang irrigation project din ay solar energy. Sa mga ka-BBM natin dyan na hindi familiar sa irrigation, ganito kasi yung irrigation na yan. Yung irrigation, yan yung nagbibigay ng patubig sa mga palayan ng ating mga magsasaka. Pero magastos po yan. Dahil yung nagpapatakbo ng irrigation yung mga water pump. Yung water pump na yun, ginagamitan ng diesel. Yung mga magsasaka natin, gumagastos para sa diesel. Para tumakbo yung water pump. Pero eto sa PBBM, dahil sa matalino, gumamit ng AI at solar. Ibig sabihin, kapag wala ng araw, wala ng irrigasyon. Mawawala ba yung araw? Hindi, araw-araw. Ganyan katindi mag-isip ang presidente natin. Ang kagandahan nito, no? Mawawala ng gastos ang ating magsasaka sa irrigation. Wala na yung diesel-diesel na yan Oo, wala para yung tumakbo yung diesel-diesel. water pump. So ibig sabihin, mapapababa nila yung production cost ng kanilang mga tinatanim. Oo. Pag nagpababa nila yung production cost at lagyan pa ng floor price ang kanilang mga produkto, lalo kung bigas, no? Yung palay, no? Meron sinabi rin si Pangulong Bongbong Marcos kanina, no, na posibleng maglagay ng floor price sa palay. So napakalaking bagay noon kung ito ikukumpara kung i-match mo sa libreng irrigation. Oo. Because mababa yung cost ng pagpo-produce ng palay, tapos yung price niya merong floor price, hindi pwedeng ibaba doon sa floor price, di mas malaki kikitain ng ating mga magsasaka. Oo. Bukod Ito- sa Sige, partner. Sige, bukod doon sa mababang production cost, mataas yung yung harvest, mas mataas. Kasi Correct. may supply ng tubig. Correct. Sapat na supply ng tubig. So, tama. And just to relate then, ito yung sinasabi natin na rural empowerment Hindi na concentrated yung development sa metropolis, hindi lang sa Metro Manila. Distribute natin dyan sa mga provinces. Oo. Diba? Kaya hindi nakakapagtaka kung sa mga susunod na buwan, susunod na taon, no, yung food security ng Pilipinas ay masigurado. No? Oh, ito sa- Under PBBM. Sabi nung- Dahil lahat na ng bagay, no, sinusolusyonan na ng ating Pangulo. Ito, sabi ng isang nag-comment ni Maximo Romualdez, sabi niya, Sir, yung pambili ko ng diesel para sa irrigation, pinambibili na lang namin ng ulam. Laking tipid talaga. Savings. Salamat kay Savings. PBBM. Kaya rin sinasabi ko, no, Ba? tungkol sa parang walang pinagkaiba yun sa nakatipid ka sa 20 pesos bigas. Oh, di ba? Bigas. Nai-improve ang iyong living condition. Ibig sabihin, malaking talagang tulong yung Malaking irrigation tulong. ni PBBM na solar. Correct. Yung pambili nga niya naman ng diesel, kaya may bibili na ng ulam. ng pamilya Marami nila. siyang actually pwedeng paggamitan nung natitipid niya. Pwedeng pambayad ng kuryente sa bahay, pambayad ng tubig, no, baon ng mga anak, No. mas masarap na ulam at iba-iba pa. Alam mo kasi partner, yung proyekto ni PBBM, malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Kaya ramdam na ramdam talaga. Isipin mo yun, no? Hindi ka nabibili ng diesel, ibili mo na lang ng pagkain ninyo. Diba? Bakit sabi nung nakaraang linggo, hindi daw nararamdaman kaya natalo ang alyansa? Bitter naman kasi talaga yun kahit anong paliwanag mo sa mga ganyan. Gaya ng ibang mga nagko-comment. Diba? Pangit daw yung irrigation na yan. Palpak daw yan. Kasi wala na magbebenta nga ng lupa. Wala na po gagawin housing. Basahin ko yung kaya comment ni Frank Sige. Regala Dordas. Good job mga ka-BBM. Very informative Wow, podcast. thank you. Wow, Ay, thank you. salamat. Thank you, Frank. Thank you. Yan, importante din ito. Na-mention niya na rin yung podcast. Importante ito Hinihimay natin yung mga programa. Kasi minsan, hindi mo rin masisisi yung taong bayan, magbibigyan ng criticism kasi less informed. Kapag bigyan mo ng impormasyon yan, siguro, naturally, ang tao, kapag nabigyan mo ng impormasyon at sa tingin niya, valid, factual yung sinasabi, mag-change siya ng opinion. Kaya importante talaga yung information dissemination Correct. Ang daming ginagawa ng gobyerno, it's just that hindi lang natin na disseminate effectively. Kaya ito one way itong podcast na to, hinihimay natin, iniisa-isa Mga natin. ka-BBM basic Di ba? Sa computer may tatawag garbage in, garbage out. Ang fake news, garbage in yun. Kung ano magiging pagpasok sa isip mo
no, ay fake news, syempre, ang basihan mo ng iyong mga desisyon, ang basihan mo ng inyong mga Paniniwala. opinion ay mali. Kaya ang lalabas sa iyong conclusion, ang makukomento mo, ang masasabi mo, no, ay fake din. Kasi base sa fake news ang iyong informasyon. Eh kung ang fina-follow mo lagi si Maharlika at si Harry Roque, ganyan na, galit na galit ka na sa gobyerno. Oh, tama. Kasi puro hate puro fake news ang pumapasok sa'yo. Okay, ayun ang hindi natin gagawin sa podcast na to. Oo. Dahil ang podcast po na to ay mas kikiling po sa positive na nangyayari sa ating bansa. Mabuti talaga mga kabibim. Naisip natin gawin to. Puro project ni PBBM ang balit bagay. Nagsawa na tayo sa mga no? Nakakasawa. It's time na puro project ni PBBM, yung ipamukha natin sa mga kababayan natin para makita nila na san damakmak ang proyekto ni PBBM. Saka nakaka-stress mga ka-BBM yung makipagbardagulan ka lagi sa mga kalaban na hindi mo naman mababago ng isip, di ba? Mahirap 'yun. Just to share, kung talo ka, nai-stress ka, no? Salita ka ng salita, nag-iisip ka ng pinaka-the best argument na gusto mong sabihin. Pero yung ka-argue mo naman, wala naman naintindihan or talagang hindi mo na mababago ang isip. Kaya mas mabuti na, magganito na lang tayo. Just to share, no, proof na napakaraming proyekto ng administrasyon. Tayo lang nagda-line up tayo ng topic natin every week Sobrang dami, di ba? Kaya pinagkakasya-kasya na natin Kaya yun, dami para namin. magkasya sa isang oras. Kaya ngayon po, itong tungkol sa mga projects ni BBM, nililimit lang namin sa 3-4, no? Kada podcast. Pero hindi po kami mauubusan ng mga gandang proyekto ng ating Pangulo. Gaya Kaya na for the lamang next ni weeks, marami pa rin kami sasabihin sa inyo. gaya ni Marge Pescador, ang daming nagawa ni PBBM, di nakikita na mga bulag o nagbubulag-bulagan sa kasinungalingan. Tama yan, Ma'am Marge. Diba? Pescador, tama po yan. So eto sa comment ng isang kababayan natin na, Sir, ang daming dineploy na pulis ngayon, 21,000 para safe ang ating mga kababayan. Na-experience ko yan mismo. Kasi sa kalsada, very observant din ako sa kalye. Noon, walang police post Walang position, may tent lang Nagtayo lang sila ng tent. Ngayon, meron 3-4 na doon sa mga bayan-bayan. Ando doon may mga police kasi malaking factor yung police visibility. Kung natatandaan ninyo sa podcast ni PBBM with Katunying, sinabi niya rin yan Kapag nakakita ng police, kahit papano, hesitant ka, gagawin ko ba itong krimen? Iiwasan ko to? Or once na nangyari na yung krimen, meron kang tatakbuhan. Sa akin, okay yun. Kasi yung visibility ng police sa lansangan, malaking bagay yun. Tapos, kung yung kanina sinasabi kong factor para matakot ang mga tao, may certainty na mahuhuli ka. No? Correct. Kaakibat yan ng police visibility Kasi kapag nandiyan ka gumagawa sa mga lugar na malapit sa mga police, may malaking tendency na mahuli ka. No? At kapag nahuli ka, syempre, kulong ka. So, pero itong ginawa ni PBBM na to, napakaganda. Pero may mga kababayan pa rin tayo na talagang bulag na hindi nakikita ang kagandahan nito. Sa katunayan, ang tanong pa nila, marami na pala pinakalat na pulis, bakit patuloy pa rin ang krimen? Alam mo, ako ka-BBM, no, palerista, lagi akong tumitingin sa facts. Lagi akong tumitingin sa data. No? Sa statistics. No? Walang makakapag-dispute na ang krimen sa panahon ni PBBM ay di hamak na sobrang baba kumpara sa nakaraang administrasyon. Correct. No? Obvious naman. Sa droga pa lang. Obvious na obvious. Sa droga pa lang, di ba? Diba? Pinaliwanag mo nung nakaraan kung gano'n. Bilyon yung nakuha nung panahon na to, pero walang namatay. Kahapon ata, may 1 billion na naman. 2 billion. Yung kahapon, sa Pampanga. Diba? Pero wag na tayo magkumpara kasi good news to pinag-uusapan. May datos na bumaba yung crime rate. Naman. At wala sa kalingkingan yung kabila. At ang tiyak dyan, reported crime rates. Kasi alam nyo naman ka-coffee, sa isang probinsya, wag na natin pangalanan yung Davao, na eventually, Pinangalanan na. Pero sa Davao, di ba, nagpalit na mga hepe ng pulis dyan. Lumabas sa record nila na nililipat sa ibang lugar yung mga kaso. Kaya ang nagre-reflect, 0 case. Paano nangyari yun? Budol, di ba? Totoo yan. Kaso hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na mga naniniwala pa rin kasi nga outdated yung cellphone, hindi nakakabasa ng tamang balita kaya naniniwala pa rin sila sa mga budol. Kaya mga ka-BBM, no, kung pwede po, i-share nyo po palagi ang aming podcast at kung hindi na po live, no, panoorin nyo pa rin po. Pwede naman yung panoorin na anytime na magkaroon kayo ng
panahon, no? At Oo. i-share nyo po sa inyong mga kaibigan para mas marami makakapanood, makakarinig ng mga totoo at tamang mga balita at informasyon. Kasi dito sa podcast namin na to, nakatutok lang kami sa mga trabaho ng ating presidente, ng ating gobyerno. Wala rito yung mga nakasanayan sa aming tatlo na mga bangayan, nakikipagbantagol. Wala rito yun. Puro lang to sa proyekto ng ating Pangulo para ipakilala at ipagsigawan sa ating mga kababayan yung mga project ni PBBM, gaya na lang ng Love for All, Yayam, di ba? Totoo yan. Malaking tulong yan. Itong Love for All na to, ito talagang saludo ako at hanga ako kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil sa mga nakikita ko na lahat ng hinahawakan ng ating First Lady ay talagang nangyayari, na-implement ng maayos, no? At nakikinabang ang maraming taong bayan. Tanong Yam, comment. Mga ka-BBM, ano ba yung Love for All? Love for All po, nag-umpisa po yan, no? Gumawa ng isang bus, no? Si First Lady at ang kanyang mga kasama at mga tauhan, no? Na yung bus na yon, no? Kumpleto ng mga equipment para makapag-provide ng basic health examination, no? Libre yun. Sa mga tao. Libre yun. Oo. Dahil pag ginagawa yung Love for All na yan, no? Andun na yung mga doktor. Andun na yung mga nurse, no? Natitingin sa mga taong bayan. Ang kagandahan dito, kasi may mga health centers naman, di ba? Pero may mga lugar kasi, yung mga underserved, na kulang sila sa medical doctors, hindi man lang na-check up, hindi man lang na x-ray, namamatay na lang, unfortunately. No? So yun yung pinaka-intention ng Love for All. Kami yung lalapit sa inyo, ibibigay namin itong services. Yung serbisyo ang lalapit sa inyo. Correct. May free lab test, libreng check-up, at iba pang basic services. Tandaan nyo mga ka-BBM, no? Maraming lugar sa Pilipinas na yung mga tao, ang taong bayan, no? Magbabiyahe pa na ang malayo para lang makakuha ng kahit as basic as yung check-up. No? Comment na sa ating kababayan. Sir, kailan po ba ang sunod na Love for All? Operator, may schedule ba tayo dyan ng Love for All? Ang susunod na schedule Love for All, kung di ako nagkakamali sa Las Piñas. Las Piñas pala. Pero, ito. Pero yung schedules na yan, kung di ako nagkakamali kasi, bawat probinsya sa buong Pilipinas, nabigyan na ng Love for All na bus na yan, no? Para self-sustaining na siya. Las Piñas, June 17. Baler Aurora, July 8. And Valenzuela, July 15. Yan, screenshot nyo na lang yung nakikita nyo rito Marami sa pa. Screen. Mga ka-BBM, ako gusto kong pumunta dyan. Gusto ko talaga makita Hindi, dapat talaga yan. Actual na implementation. Ikino-cover ng mga vlogger dapat yan. Puntahan natin yan. Ako nakapag-cover ako niyan doon sa Taguig. Talagang pinuntahan ko yan. Pero alam nyo, mas really gusto kong mapuntahan talaga yung medyo liblib na lugar sa mga probinsya eh. Yung bibiyahe ka, lalakad ka ng ilang yung oras. Yung talagang malayo bago ka makapunta sa isang health center. Mangyayari yan. Ka-BBM, mangyayari yan. No? So, etong Love for All na to, inuulit namin. Proyekto to, video. Sige, play, operator. Meron pala kaming video ipapakita Hiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat na Pilipino. Kaya katuwang si First Lady Liza Araneta Marcos, inilunsad ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program. Ang Love for All ay isang community-based healthcare project na inilunsad alinsunod sa Universal Healthcare Act. Layo nito na magbigay ng libreng serbisyong medikal tulad ng physical at medical na eksaminasyon, gamot at konsultasyon at mga pangunahing laboratory tests gaya ng blood chemistry at hematology, ECG at digital x-ray, dental at eye check-up. At mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, 31 Love for All caravan na ang naisagawa sa buong bansa. Natulungan po sa amin mga mahihirap ang kami ay mapuntahan dito ng First Lady at magalaan ng ganitong medical mission na ito ang unang-una namin pangangailangan. Kahit pinaindas na pagsayatan sa pinagdakto na yaman ko na kadagiti ng agas kada kami nagdakto na yaman niya niya pinaglaki ng tarabay na ay kumakanyatan na pangmangtag.
Malaki ang tulong ng Love for All dahil ito ang nagdadala ng direktang serbisyong medikal sa mga komunidad at nagliligtas sa ating mga kababayan mula sa pagod, gastos at hirap ng pagpunta sa mga malalayong ospital. Ang ganda ng sinabi nun. Totoo yan. Di ba? Para makaiwas ka sa gastos. Kaya yung pagod. KBBM, yung audience natin, no, lahat po ng nanonood, may tatanong po ako sa inyo at sagutin nyo lang po sa comment section. Sa lahat ng ito, tungkol sa health, food, peace and order, and outreach program ng gobyerno, ramdam nyo ba ang bagong mukha ng gobyerno? Paki-comment lang po kung nararamdaman nyo itong mga ganitong klaseng serbisyo para malaman natin ang inyong mga sentimiento sa loobin tungkol dito. Pwede na sila mag-share. Baka may mga specific programs kayo na naramdaman. Pwede nyo i-comment yan anong programa yan ng gobyerno. Ito nga, sabi Anya Atchu. Tama po Sir Palerista, sana po i-cover ng mga vloggers po lahat ng activities nila PBBM at FL. God bless po sa inyong mga sir. Congrats sa inyong programa. Matagal na itong Love for All eh. Diba? Pero recently 31 na pala, lang nagulat ako. 31 na. 31 na. Recently lang kumiingay. Kaya importante, tuloy-tuloy talaga. Bugbugin talaga sa information. Kaya lahat ng mahigit 80 na probinsya sa buong Pilipinas ay may Love for All na. No? Hoping, si Ma'am Rodora Layasa, hopefully daw, mabisita sila ng Love for All. Eventually, di ba? Kasi expansion naman ang pinaka-purpose din ito eh. Sabi ni Ateneng Verbo, yes, Love for All, meaning kasama na dyan ang nambabastos kay PBBM, welcome pa rin po kayo. Correct! Kahit puro ka ba siya gobyerno, pwede ka pa rin. Kasi para sa lahat naman ito eh, kaya nga Love for All eh. Wala pong ine-exclude ang ating Pangulo pagdating sa serbisyo publiko. Ayan. Okay, sige. Medyo marami-rami na tayo na pag-uusapan. Pero ito ang bilis ng oras. Meron pa tayo natitirang 30 minutes. Medyo mainit-init naman itong usapin. Parang kanina nagsalita lang tayo. Kaumpisa natin ngayon. Alas 7 na pala. Alas 7 na. Meron pa tayong 30 minutes. Alam nyo, parang kulang lagi sa atin ng 1.5 hours. Gaya sabi nito, sir, hindi ba pwede 6 hours? No, hindi na. Hindi natin kaya. hindi natin kaya 6 hours. Hindi kaya 6 hours. Hindi sa amin itong studio. Basta sulit pa natin. Nasa segment 3 tayo. Meron pa tayong 30 minutes. Pag-usapan natin itong pagbisita ni PBBM dyan sa Malaysia para sa ASEAN Summit. And then pag-usapan natin, napakagandang speech, talumpati ni Speaker Martin Romualdez sa kasama po yung mga world lawmakers at itong Atin To Coalition na nagkaroon ng sea concert dyan sa West Philippine Sea sa Pag-asa Island. Maganda yan. Maganda yung mga topic na yan. So mga ka-BBM, huwag niyo po kalimutan paki-like, share, at saka paki-comment na rin dito sa podcast namin ito para marami tayong mahatiran ng impormasyon sa ating mga kababayan. Coffee? Sige. Simulan natin. Ano sabi mo sa mga binanggit mo? Sa una pa lang. Dito muna tayo sa una, sa ASEAN visit. Sobrang ganda nitong ASEAN visit. Meron tayong summary nito. Panoorin natin. Meron tayong video dyan. And then later on, Summit and Relations Summits here in Kuala Lumpur, Malaysia. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how we should navigate our future together. This amidst the various geopolitical and economic challenges that we face nationally, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues and emerging challenges that not only impact our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirmed that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with international law. We continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and the rule of law. The leaders of ASEAN agreed to work as a whole towards the further advancement of ASEAN community building. We adopted the ASEAN Community Vision 2045, which sets out the future direction of ASEAN over the next 20 years, along with its accompanying strategic plans. We are collaborating with our partners to narrow development gaps and to promote inclusive growth, particularly for the marginalized, the underdeveloped, and vulnerable communities. We acknowledge the Complementarities Initiative, which maps the similar goals of the ASEAN Community Vision and the Sustainable Development Goals. We reaffirm the importance of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. And this is a code of conduct which governs the interstate relations in the region. To prepare our country and our region for the future, the economic front must also be developed. ASEAN continued to demonstrate resilience with a growth of 4.7% in 2024, higher than the global average. The leaders and I talked about the impact of the imposition of unilateral tariff measures, which pose a threat to a region as economically integrated as ours. We welcomed the establishment of the ASEAN Geoeconomics Task Force, which is an ad hoc specialized high-level advisory body
which provides real-time analysis, strategic foresight, and actionable policy recommendations to support relevant ASEAN sectoral bodies. We reaffirmed ASEAN's collective commitment to a rules-based, open, inclusive, transparent, and non-discriminatory multilateral system. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership. We welcomed the issuance of the Joint Declaration on Economic Cooperation between ASEAN and the Gulf Cooperation Council. We look forward to its effective implementation. We welcome the progress in trade and customs, sustainable investment guidelines, mobilization of green financing, multilateral power trade, support to micro, small, and medium enterprises, and sustainable tourism, mining, and agriculture, among others. In line with the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible artificial intelligence aligned with ASEAN values, we noted the ongoing development of the Declaration on the Establishment of the ASEAN Artificial Intelligence Safety Network. This is a crucial step to institutionalize AI safety, ethics, and governance principles. This economic development goes hand in hand with strengthening the socio-cultural community. We discussed the progress achieved and actions moving forward for education, green jobs, migrant worker rights, civil service, and health. We adopted the ASEAN Creative Economy Sustainability Framework, which is a roadmap for balancing economic growth, social inclusion, cultural preservation, and environmental sustainability. Once again, the ASEAN leaders and I had a fruitful interface with the representatives of ASEAN Youth, where I highlighted the Philippines' hosting of the 14th Senior Officials Meeting on Youth and the ASEAN Youth Climate Action and Disaster Resilience Conference in Manila. That was recently as part of the government's commitment to the young people of ASEAN. I also encouraged the youth representatives to harness the full potential of technology for the region's development while keeping an eye to the challenges that this new frontier brings, particularly on the misuse of information and artificial intelligence. On the sidelines of the summit, I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation in strategic areas of mutual interest. I met with the leaders of Lao PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia, and Kuwait. We reaffirmed commitment to strengthen bilateral relations and further advance cooperation on many fields of mutual interest, such as defense, maritime, trade, human resource and development, and education. I especially wish to note that we agreed to explore active ways to boost private sector investments. We expressed openness to cooperating on advanced technologies, AI, and the digital space. I emphasized that welfare, safety, and progress of Filipinos working and living overseas is of paramount importance to my administration. In all my bilateral engagements, one thing is clear. We have to continue to cooperate and to work together to navigate a future that presents us with many opportunities together with many challenges. The Philippine delegation and I are grateful to Malaysia, the chair of ASEAN this year, and our generous host for the successful 46th ASEAN Summit. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's chairship and carry ASEAN forward as we navigate our future together. Maraming salamat at magandang umaga po. Ang daming sinabi ng presidente Sobrang sige, extensive yung kanya. isa-isahin natin. West Philippine Sea and yung US tariff. Mamaya tayo sa West Philippine Sea. Dito muna tayo sa pagpapataw ng mataas na taripa ng Estados Unidos. Kasi naging boses si PBBM dyan Kasi may stand ang ASEAN dyan as a whole. Bagamat ang Pilipinas, mababang tariff lang ang binigay, 17% lang ang pinataw ng Estados Unidos as compared to other ASEAN countries na umabot ng 49%. Kung tutusin, hindi tayo masyadong dihado. Pero si PBBM, nagsasalita siya not only for the Philippines, but for the entire ASEAN. Ang sinasabi niya, hindi kami, ang ASEAN as a whole, wala kaming retaliatory approach. Hindi namin gagantihan yung batas na ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Pero ang sinasabi niya, hindi tayo laging dependent sa export sa Estados Unidos. Why not mag-focus tayo within the ASEAN region? Di iangkat ko yung produkto ko, dalhin ko sa Singapore, dalhin ko sa Malaysia, sa Indonesia, the same way kayo din. Anong take nyo dyan? Yan ang maganda dyan sa Asian Summit na ginaganap na yan. Kasi yung mga leader ng mga bansa na membro dyan, nakakapag-usap patungkol sa mga economy ng bawat bansa. Gaya na lang yung trade. Napakahalaga niyan. Ilang mga negosyante ang nadidevelop ng bawat Asian Summit na yan. Diba? Tama Kasi alam naman natin, negosyo ang bubuhay sa bawat bansa. Eto mga bansa na to, although kailangan natin sila, kailangan din nila ang bawat isa, lalong-lalo na Pilipinas. Magaling kaya tayo sa English. Diba? Tama yan. Okay, sir. Kumbaga, kung ang ASEAN ay magkakaisa sa kanyang posisyon pagdating dyan sa tariff rates, palagay ko pakikinggan naman
ng United States, no? Diplomatic lang. Dadaanin sa diplomasya, no? Kung anong Diplomatic gusto na ng paraan. ASEAN as a whole, dahil ang ASEAN po isa sa pinakamalaking trading region sa buong mundo, no? Hindi po pwedeng baliwalain ang kagustuhan o ang sinasabi ng mga nasa ASEAN, no? Andyan po ang Singapore, andyan po ang Vietnam, andyan po Malaysia, Indonesia, Thailand, Malaysia, and then Philippines, no? Napakalaki po, no, ng market ang ASEAN, no? Kaya hindi dapat baliwalain kasi sino mga malaking bansa sa buong mundo ang boses ng ating ASEAN. Sinasabi rin yun ng presidente, hindi nyo pwede kaming matahin, hindi kami ASEAN lang, ASEAN kami. Ganito kalaki yung merkado natin. Ang Pilipinas kasi di ba tayo masyadong export dependent. Yes, nag-export tayo ng mga produkto pero hindi pa ganun kataas yung surplus natin eh. Enough lang para sa atin. No? Hindi tayo ganun ka-affected. Pero yung pinopoint out ng ating presidente, balikan ko lang yan, magtulungan tayo, may free trade agreement tayo sa mga ASEAN countries, mag-increase natin yung ating import, increase natin yung ating export from within. Di ba kasi hindi lagi tayo dependent sa Estados Unidos kasi yes, alam natin yan, napakalaking ekonomiya ng Estados Unidos. Umubo lang yan eh. Magkakasipon tayo. Pero ASEAN din tayo. Hindi tayo lagi nakasandal lang. Hindi tayo laging nakadepende lang. At saka sigurado naman mga kabibi, pinag-usapan na yan ng mga presidente ng bansa na yan. Kung ano yung gagawin nila dyan sa pinato ng US government na tariff sa bawat bansa. Nagkaroon din ng sa pagbisita ng ating presidente sa ASEAN Summit, nagkaroon din ng bilateral meetings with other states. No? Nagkaroon sa Thailand, nagkaroon sa Cambodia, Vietnam. Lao PDR at mostly yung nagiging discussion nila sa pagpapaigting ng trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kasi if you remember, no, ang Pilipinas po ay isa sa founding fathers. Ibig sabihin, isa tayo sa 5 bansa na nagtayo ng ASEAN. So medyo matibay-tibay na yung ugnayan natin with these countries. So ang kinakailangan na lang natin dyan, expand natin, mas mapaigting pa natin yung ating cooperation with other countries. Kahanga-hanga nga eh, parang unwritten policy ng ASEAN o unwritten agreement between ASEAN nations na si Pangulong Bongbong Marcos, no, ay nire-represent niyang buong ASEAN kapag nagsasalita siya. Correct. Yung level niya ng pagiging statesman ay international statesman ay talagang makikita mo sa kanya. Dahil kapag siya nagsasalita, hindi lamang ang kapakanan ng Pilipinas ang kanyang binabanggit, kundi kapakanan ng ASEAN as one big trading partner ng mga bansa sa buong mundo. And next year tayo yung chair. Diba? From Malaysia 2026, ibig sabihin dito sa Pilipinas gagawin. Okay. Pati yung mga ministerial summits dito po gagawin sa Pilipinas. So malaking event yan. 2026 na po, world leaders, ASEAN leaders, dialogue partners pupunta dito sa Pilipinas. At by the way, nagkampanya pala si Pangulong Bongbong sa mga other countries na represented dun sa ASEAN Summit na yan dahil sa by 2027, no, gusto ng Pangulo na maging non-permanent member ang Pilipinas sa Security Council ng United Nations. Kaya yon ang isa sa tinatrabaho ngayon ng ating bansa, no? Sa katunayan, kaya ma-appoint o malilipat si Secretary Manalo ng DFA sa United Nations as representative of the Philippines ay para trabahuhin yan. Correct. Precisely. Marami tayong aabangan sa Pilipinas, no? Under the leadership of PBBM. Minsan nga mapapaisip ka paano kung hindi si PBBM yung presidente mo? Paano kung hindi siya yung nagsasalita doon sa podium, kaharap kausap yung mga world leaders? Ganito yan. Ganyan. Alam niya ganyan? Kasi importante din na diplomatic kasi ini-entice mo itong mga investors punta kayo dito sa Pilipinas, mag-invest kayo, pero hindi ka credible. Paano sila mahihikayat? Totoo yan. At hindi lang puro salita. Sinasabi din ng presidente ito binabago namin yung business climate, business setting sa Pilipinas. Nagkakaroon kami ng pag-amyenda sa mga policies natin para mas maging mas magaan sa investors. Correct. Totoo yan. Parte yan. Sige, sir. Alam mo, isa sa nakita kong maganda dito is yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa Loss and Damage Fund. Tungkol sa climate change, no? Diba? Ang host po kasi ngayon tungkol dyan sa Loss and Damage Fund na yan ay ang Pilipinas. Ano ba itong Loss and Damage Fund? Ito po yung pondo kung saan ang mga countries, no, masyadong malaki ang contribution sa damage na nakikreate, no, sa climate natin,
no? Sila yung dapat, at mayaman na countries, sila dapat yung magbigay ng pondo dyan. At ang dapat mag-benefit dyan, yung mga vulnerable countries, no? Katulad ng Pilipinas. Yung madalas bang bagyuhin at magkaroon ng sakuna, no? Yun ang dapat mag-benefit yan. Bibigyan sila ng pondo para kahit papano ay maibsan ang kanilang paghihirap tuwing magkakaroon ng sakuna dahil sa climate change. So nabanggit mo yung bagyo ka-BBM Yayam, naniniwala ka ba yung doon na konting ulan sa Davao City, binaha sila? Dulot ba yun ng climate change? Hindi. Baka dulot yun yung 51 billion na hindi nakarating. Hindi na maayos yung yung mga irrigation, drainage system. Masalamat sila. Hindi na ako pumapatol sa bagay dyan. Sige, total pinag-uusapan natin ng tubig. Tiniyak din ng presidente na hindi natin isusuko ang ating soberanya, at the same time, atin ang West Philippine Sea. Si Speaker Martin Romualdez nagsalita din dyan eh. Maganda rin yung speech niya dyan eh. Ano ba yung may video ba tayo dyan? Operator, may video? 29th Parliamentary Intelligence and Security Forum. Napakagandang forum yan. Inattendan niya ng World Parliamentarians, mga senador, lawmakers. Sige, pakinggan natin yung speech ni Speaker Martin Romualdez. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Okay. Okay na, no? Okay na yun? Ang hina-highlight doon ni Speaker Martin Romualdez, again, sa usapin dito ng West Philippine Sea, sigurado na sa amin ang West Philippine Sea. Minention niya yung UNCLOS, minention niya yung 2016 arbitral ruling na ang sinasabi niyan, kami ang may karapatan sa West Philippine Sea. Hindi pwedeng angkinin yan ng China o ng kahit na ano pang bansa. Ang sinasabi rin ni Romualdez, idaan natin sa international law. Yung may mga disputes tayo, make sure na alinsunod dyan sa international law. Kasi di ba pwede, naisip ko lang, sige, akin na to, aangkinin ko na. Nagpa-violate ka sa mga existing Kaso ang problema dyan, ka-BBM, ka-coffee, yung China, medyo matigas yung muka. Hindi, in-honor yung mga international law. Di ba? Hindi yung arbitral ruling, hindi nila in-honor yun. Hindi nila in-honor. Tsaka, ang isa pang nakakalungkot dyan, pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, pero ilan natin mga kababayan, walang pakialam. May mga nanalo pa ng mga mambabatas. Mga pro-China. Alam na nga nila pro-China, nanalo pa. Ibinoto pa. Diba? Kaya... Kasi napakarami ng patunay napakadaming ebidensya. Yung ating coalition, di ba, nag-judge sila sa Pag-asa Island. Yan ang ebidensya na sa Pilipinas siyang Pag-asa Island. Ang judge, mga Pilipino yung nakatira dyan, pamilyang Pilipino, paano naging sa inyo yan? Andiyan yung ebidensya. May mga ruling, international bodies, ino-honor na sa Pilipinas yan. Bakit hindi pa natin matanggap na sa atin yan? Hindi matanggap ng China na sa atin yan. At ng mga supporters nila. Oo, kasi yan kung ating matatandaan. Panahon ni President Ferdinand Marcos, walang mga ganyan-ganyan. Kasi talagang pinaglalaban natin, atin talaga yan. Nagkaroon lang naman yan nung iba na yung namuno, yung medyo mahina na eh. Panahon na ni Xi Jinping, diba? Medyo economically and militarily powerful na ang China. Yung yumayaman na yung China, di ba? Oo, totoo pero yan. dati wala. Yung panahon ni former President Ferdinand Enrique Marcos Sr., hindi naman ganyan ang China. Kaibigan ni President Marcos ang Prime Minister ng China. Kaibigan din naman nung nakaraan yung China. kaya nga tayo nagkaletse. Ang problema, yung pagiging magkaibigan na yun, naibigay naman yung West Philippine Sea. Nagkaroon ng mga secret agreements eh. Eventually, saka lang naman lumutang yung mga secret agreements na yan. Meron pa di ba? Gentleman agreement, di ba? Totoo. Hindi na yun. Wala na. Napatay na lang issue. Pero dito sa speech ni Speaker Martin Romualdez, wala sa kanya bumatikos dyan, ha? Talagang majority ng comment, talagang pabor sa kanya. Alam naman natin yung mga binabayaran ng mga troll
Kapag siya nag-speech, kapag siya yung may video, talaga binabatiko siya. Oh. Mga ka-BBM, walang kaduda-duda na magaling si Martin Romualdez. Magaling talaga sa naniniwala ka ba siya yung pinakamagaling na naging Speaker of the House? Totoo, kasi during his time, yung 19th Congress, ang pinaka-productive na House of Representatives, no? In terms of legislation, no mga, lalo na yung mga priority bills ng Pangulong Bongbong Marcos. In fact, halos tapos na ata nila lahat ng priority bills ng Pangulo na pinag-usapan sa LEDAC, no? Ang problema, yung iba, no? Medyo nabinbin ata sa Senado. Medyo mabagal kasi ang Senado. Naku, pagalitan tayo ng Senado. Pero totoo naman, kino-content ko yan noon eh. Ito pinag-usapan, sa SONA pa lang eh. Pag nag-SONA ang Presidente, July, di ba? Sasabihin ng Presidente, these are our priority bills. Ang Senate President, naririnig mo naman ang sinasabi ng Presidente. Ang problema, hindi nagko-comply. Kasi ang House of Representatives, malinaw na malinaw eh. Si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, ito gagawin natin, kailangan natin matapos yan. We have this calendar. Ang problema, tapos na dyan, sa upper chamber, tinutulugan. Kung hindi ba naman magaling si Martin Romualdez, biro mo, out of more than 300 representatives, no, from so many districts, no, 285 ata ang sang-ayon na siya ang maging speaker ulit sa 20th Congress. Nabanggit nyo na mahina yung Senado. Ibig sabihin ba yan dapat na magpalit ng Senate President? Mukhang magkakaroon ng palitan. Kasi ngayon maingay, di ba? Sa si Tito Soto, si Chis Escudero. Si Chis Escudero, binulgar na ni Bato de la Rosa eh. Ang sabi niya, ginagapang na yun, nag-text na sa kanya, nakikipag-usap na sa kanya. The same way kay Tito Soto, nakikipag-usap na rin sa Duterte Block na sinasabi natin. Kasi may bilang din sila eh. Mukhang nanganganib si Chis Escudero. Pero may third candidate, ha? Si Amy. Mukhang si Manny Amy gusto din maging Senate President. Basta kay Amy, tatawa na lang ako dyan. Good luck. Pero etong West Philippines siya, gaya nga sinasabi ni Commodore J. Tariela, bababa na lang si President Bongbong Marcos, bababa na lang yung susunod sa kanya, bababa yung susunod doon sa susunod, hindi pa rin tapos itong pakikipaglaban natin sa West Philippines Sea. Kasi mahaba talagang usapin ito kasi nga yung kaagaw natin, yung nangaagaw pala sa teritoryo natin, talagang medyo may katigasan na yung mukha. Yeah. Pero teka muna, kung ang susunod na Pangulo ay katulad din ng paninindigan ni President Bongbong Marcos, talagang tuloy-tuloy pa ang present situation. Kaso nga kung ibenta tayo. Kaya nga, yun na yun. Ibenta na naman tayo. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. So, hindi sigurado yung sinasabi ni Commodore Tariela na mahaba pang usapin to. Kaya sa 2028 presidential elections, make sure na yung pagpipilian natin or iboboto natin, tanungin agad natin, ano yung take mo dyan sa West Philippine Sea? Di ba? Kasi mamaya, laylo-laylo, hindi siya ganun ka-strong yung sentiments niya, yung belief niya sa West Philippine Sea. Di pag-isipan na natin Kaso ang problema dyan, kapartner ka Kopi, maraming nabubola eh. Konting salita lang, nabubola na yung mga kababayan natin eh. Hindi sila tumitingin sa past na reaction ng politiko na yun sa West Philippine Sea. Gaya na may mga nanalo na wala namang pakialam. Kapag binubuli yung mga isda natin, ngayon na lang election, nanalo pa rin. Kay BBM, hindi lang yung bola eh. Ayun na nga. What if, kung totoo yung sinasabi ni Senator Tolentino na may pondo na ginagamit, no? Na nanggagaling, di umano sa China. Para sa disinformation efforts. Para sa disinformation, para pagwatak-watakin tayo, no? Yung divide and conquer na tinatawag. And kung iisipin mo, parang mukhang nagsasaksid sila dahil maraming pag-away-away sa ating lipunan ngayon. Correct. No? Masyado tayong hati sa maraming aspeto, sa maraming issues na nakikita natin sa ating bansa ngayon. Kaya nga, tama pa rin, babalik pa rin ako dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Magtrabaho na lang tayo. Looking at the positive side, yung atin ito coalition, nagsagawa sila ng sea concert dyan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea at namigay ng mga krudo ng fuel sa mga magsasaka, sa mga pangingisda dyan sa West Philippine Sea. Malaking bagay yan, malaking effort yan kasi volunteer group yan, napakamahal pala ng fuel, gasolina, pagpapunta lang dun Hindi isang araw pagpunta dyan, isang linggo yan. Para sa akin, more than the financial aspect ng pagtulong sa mga mangingisda, yung motivation na naibibigay sa kanila ng pagbisita ng ating mga kababayan, ito ang mga nasa atin to, no, na grupo, sa kanila. Biro mo, dinadalaw sila mismo sa
Correct. Sa Ang gitna Pag-asa. ng karagatan. At doon sila kinakausap at doon sila tinutulungan. Doon sila binibigyan ng kung ano-ano. No? Para sa kanila, malaking bagay yon, no? Para na lang din sa kanilang kalooban, no? Na merong mga grupo, merong mga Pilipino na tumutulong sa kanila, no? Na hindi sila nag-iisa sa karagatan. Na kahit anong mangyari sa kanila ay walang pakialam ang mga Pilipino. No? Oh, tama. At least sa ginagawa ng ating tona ito, no? Meron silang kakampi nakikita. Merong nagtatanggol sa kanila, may tumutulong sa kanila. So tama talaga yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na yan na paglaban sa West Philippine Sea. Kasi matagal na hindi naranasan ng mga Pilipino yan na mayroong presidente na nakikipaglaban para hindi tuluyang masakop, hindi tayo tuluyang maging probinsya ng China. What if kaya hindi si PBBM nanalo? Siguro second language na natin yung Mandarin. Actually, ang hirap pa ng pag-aralan dyan. Noong previous administration din naman, marami din naman gustong makipaglaban. In fact, marami nakipaglaban para sa West Philippine Sea. It's just that, kasi nakikita nila on top, parang siya nga, hindi na may paglaban ng West Philippine Sea. Bakit ako? Oo. Isusugal ko ba yung buhay ko, yung kabuhayan ko, mismong presidente? Parang pinapabayaan. Hindi nga nakapag-jet ski. Kasama yung jet ski na yan. Ayun lang. Kasi joke lang daw yun. Diba? So, yan. Basa tayo comment, mga ka-BBM. Basa comment. Kaya Ma'am Julia Zuniga. Ayan, watching from Hong Kong. Marami tayong nakikinig dyan sa iba't ibang bansa. Happy viewing po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Baka may mga komento kayo. Oy, kamag-anak mo ata yan, partner. Ay, Ma'am Norma Palar. Mami ko yan. Kaya pala ganyan. Pagwente, basahin mo. Hello, mga poging BBM vloggers. At parang hindi pa nagsasahin itong mami ko, ha? Nakukuha pa mag-comment, ha? Happy viewing po sa inyo. Ito, Paras Chona. Magandang gabi sa lahat watching from Singapore. Happy viewing talagang po. international na nanonood sa atin. Sa ating consultant and producer and number one supporter, Manong Herman Estrada. Mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo, Manong. Maraming salamat po sa lahat ng support at tulong sa amin. Sabi ng isang ka-BBM natin ni Norma Desiderio. Sir, Vicky Desiderio. Vicky Desiderio, mabuhay ang ating Pangulo. Buti na isipan nyo gumawa ng ganyang programa. Ayan. Very important. Tama po yan. Very important kasi marami din actually, may mga balita din na medyo mahirap din unawain eh. Diba? So sa pamamagitan nitong podcast, i-laymanize natin yan, ipaliwanag natin ano itong mga balita na to and paano yung epekto nito sa tao. Meron pa ba tayong konting oras? Pero parang meron ako nakalimutan na meron pa tayong 9 minutes. Meron ako nakalimutan na topic natin. Na? Dun sa mga proyekto. Yung rehabilitation ng EDSA. Ay, magandang topic yan. Baka may masaktan. Pwede ko ba sa umpisahan yan? Sige, sir. Alam niyo po yung EDSA, ginawa yan noong 1960s pa. Between 1962 and 1966. So ngayon, 2025 na, so about 60 years old na ang EDSA. No? Ngayon, noong 2012, nagkaroon ng study ang Japan International Cooperation Agency kung saan sinabi nila na kailangan ng i-retrofit, kailangan i-rehabilitate ang EDSA. Lalo na yung Guadalupe Bridge. No? Dahil? 2012. Dahil medyo luma na at syempre yung ordinary wear and tear ng isang kalsada ay medyo naapektuhan na. No? At noong 2016, naglabas naman ng pronouncement or study ang MMDA na kapag nagkaroon daw ng lindol sa Pilipinas, especially dyan sa area na yan, sa Metro Manila, no, hindi makakayanan ng Guadalupe Bridge ang earthquake na malakas. We have to take note. Kaya noong 2019, credit to the administration of President Digong, medyo nagkaroon na sila ng major improvement dyan. Kaya lang ngayon, gano'ng katagal na, 6 years after, kailangan na talagang i-rehabilitate. No? Hindi lang ang Guadalupe Bridge, but yung buong EDSA. No? I think this will be a legacy project na kapag naisakatuparan ni Pangulong BBM ay maraming matutuwa sa kanyang mga Pilipino. Alam mo ka-BBM Yaya, talagang saktong-sakto na talagang dapat i-rehabilitate yung EDSA kasi ako mismo dumadaan ako dyan. Akala lang ng iba, walang lubak-lubak dyan, pero napakaraming lubak dyan. At dyan ang nagiging cost ng traffic. Correct. Isipin mo kapag mabilis takbo mo. Pag dadaan ka sa lubak, normal magme-minor ka. Correct. Iiwas ka. Diba? At kung iiwas ka, kung may kasunod ka, hinto ka.
para mapagbigyan yung nasa gilid mo. At magkokos ka na ng traffic diyan. Ang sabi nga pag-aaral 1 segundo ka lang huminto diyan. Total spot talagang magpipila-pila na sa likod mo. Kasi ang daming dumadaan diyan. May mga critics kasi, isipin nyo kasi, hindi lang yung sarili ninyo. Isipin nyo yung kinabukasan. Medyo matagal-tagal to. 2 years yung rebuilding. That's the term rebuilding. Pero isipin niyo yung next generation, next 5 years, 10 years, mas makikinabang sila dyan. Pansamantala lang yan, 2 years, maganda na. Diba? Bigyan natin ng chance. Again, may pondo na yan, may ginagawa ang gobyerno, may rerouting schemes na gagawin, may ad-event schemes na gagawin para kahit papano mabawasan, maibsan yung traffic. Meron talagang traffic yan. Kasi parte yan ng development may counting pain kung gusto mo ng development Bigyan natin ito ng chance para sa future generation. Common good lagi. Huwag mo lagi iisipin yung sarili mo. Nagsasabi iba, bakit hindi na lang ibigay yung pondo sa mga probinsya? Again, you have to remember, ang dumadaan na sasakyan sa EDSA, 400,000 mahigit. Araw-araw. Sabi mo, sir, ilang dekada na yung EDSA. Diba? Ako nga bugbog na bugbog. Kapag dadaan ako sa EDSA, hindi talaga ako nagkukotse. Motor talaga ako. Kasi alam ko na sasapitin ko. Kapag nagkotse ka dyan, nako, Guadalupe to Bonilla, kalahating oras yan. Tatawid ka lang sa tulay, nako, abuti ka kalahating oras yan. Ako, para sa akin, gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, ito pong rehabilitation ng EDSA is a hard pill to swallow. We must accept the temporary inconvenience and sacrifice for longer benefit, correct, for longer safety, for longer convenience of our people. No? Tanggapin po natin yan na kailangan natin. No? Konting sakripisyo lang po, konting pasensya, at sa dulo, ang mararamdaman po natin, kaginhawaan para sa lahat. Tayo rin talaga, mga motorista, lalo commuter, ang pinaka may kinabang dito. Kaya kapag ito ay nasimulan sa June 16, kung ako nagkakamali, yan. Yung ad-event scheme, i-implement na yan by June 16. Magbaon tayo ng mahaba at marami talagang pasensya kasi isipin na lamang natin na ito ay para sa mga anak at apo na natin na talagang may kinabang ng magandang kalsada sa EDSA. Yung paghihirap natin sa EDSA, huwag na natin hayaan maranasan ng mga anak natin, mga apo natin yun, di ba? Tamang tayo na lang. Tsaka, alam niyo ba kung talagang lumuwag ang trapiko dyan sa EDSA na yan, no? Magkano ba nagagastos sa gasolina dahil sa traffic? Ilang bilyon po, no? Nakalimutan ko lang yung 1 billion. Figure, pero 1 billion ang nalulugi sa kada minuto ng traffic. Napakalaki po, bilyon-bilyon po ang nasasayang na gasolina dyan sa traffic sa EDSA. Kapag in-implement to at nakabuti para sa atin, malaki po ang matitipid ng ating taong bayan. Yung nireklamo nila ngayon, yung ad-event scheme, as again, expected natin yan sa mga critics, no, dahil kulang pa sa information. Pero bigyan natin ito ng chance. Itong ad-event schemes, maganda na yung public transportation. Mananatili naman yung bus lane, nandiyan yung bus lane, nagdagdag ng bagon sa mga MRT, LRT, and tinanggal yung inspection, yung x-ray, para mas bumilis yung pila. So kung kayo may sasakyan, apektado kayo ng ad-event scheme, baka may ibang resort, di ba, mag-commute. Mas okay naman yan. At even scheme, linawin ko lang sa EDSA lang po yun. Kung pupunta ka ng Cubao, napakaraming daanan na hindi ka nadadaan ng EDSA. Paano kayang kukross ka ng EDSA? Palagay ko hindi naman kasama. Hindi, sa tingin ko hindi kasama yun, partner. Kasi kailangan mo lang talagang mag-cross ng EDSA. Huwag ka lang talaga yung doon ka na sa EDSA dadaan. Totoo yan. At Skyway libre. At saka, simula dyan sa Makati hanggang Balintawak. Isipin mo yun, laking tulong yun. Libre. Oo, laking tulong yun. Kaso, syempre, dadanas talaga tayo rito ng matinding traffic kasi nga, i-rehabilitate ang buong EDSA at 3 taon to. Hindi ako more than 2 years. More than 2 years. Siguro, matagal na yung 3 taon kasi hindi naman on the spot natatapos talaga yung proyekto ng gobyerno. Basta magbao lang tayo ng mahabang pasensya. Yan ang karakter talaga ni BBM, no? Kahit yung desisyon ay medyo unpopular, no? Basta nakikita niya kailangan gawin. Correct. No? Pinapatupad niya. Hindi yung kailangan niyo ba? i-please. For the past 3 years, 3 years, no? Hindi siya nakikinig kung ano yung popular. Basta sa tingin niya, bilang leader ng ating bansa, bilang ama ng mga Pilipino, kung yan ay makakabuti sa kanyang mga anak, pinapatupad niya yan. Dahil naniniwala ako na bilang ama,
hindi magpapatupad ang ating Pangulo ng isang bagay na makakasama sa mga Pilipino, sa kanyang mga anak. So mga kapartner, nako, ang bilis talaga ng oras. 1 minuto na lang, 1.5 oras na tayo. Kaya nga parang bitin, no? Laging bitin, ano? May nag-comment nga, dapat daw 2 hours na. Pagbigyan kaya natin yung comment kanina, 6 hours dapat. Wag naman. Naku, mahirap. So mga ka-BBM, so Ayan, maraming... basa tayo ng ano. For the next 2 minutes, basa tayo ng mga comments para naman na Ayan, ma-acknowledge natin yung Ka-copy, mga... basa ka-copy. Sige, kay viewers Evian natin. Bell, magandang gabi po sa lahat. Ayan, magandang gabi rin po sa iyo, Ma'am Evian. Sige, Magandang may iba gabi pang po. comments tayo dyan. Sabi naman ni Gerardo Alumnia, ayan, si Ma'am Rodora Layasa, congratulations. Kay Sir Gerardo Alumnia, makita galing ni Ted Filon, puro siya puna sa ginagawa ni PBBM. Ay correct, baka misinformed or less informed, kaya ganyan yan. Basta bias. Basta nasa dugo na talaga yan. Pag ganun pong pag may bias po tayo, kadalasan talaga, kahit anong gawin ng Pangulo o ng administrasyon, ay laging may masasabi. Kay Ma'am Epay Tupas, first time pa lang ito. Pero ang ganda pakinggan, maganda ang pagtutulungan. Yan, second time na tong podcast namin, Ma'am. Every Wednesday. Every Wednesday every na yan. Wednesday. Kaya i-mark nyo na sa calendar. Comment ng isang ka-BBM natin. Sir, ang galing yung 3, buti na naisip nyo yung ganito. Ay, hindi lang po kami 3 rito. Sa likod po ng aming podcast, meron po kaming mga kasamang production na team, no? Diyan na po yung aming executive producer, si Mark Ian Santos, at si 31 million movement na si Alex Catalan. At ang kanyang magagaling, no, na mga tumutulong na technical staff po dito sa studio namin, no? Plus si Manong Germs Estrada. Yeah, yung aming consultant and producer, Manong Herman Estrada. Kaming Maraming 3, salamat. kung ano yung mga lumalabas sa bunganga namin, dahil yan sa aming director at sa aming producer. Tulungan talaga. Collective efforts. Sila yung nag-research para sa sasabihin namin. Alam niyo po, hindi para just to describe, para ma-visualize nyo lang o maintindihan nyo ang aming ginagawa. Bago po kami mag-podcast ng Wednesday, nagmi-meeting pa po kami ng Monday for our Wednesday podcast. Hindi lang Monday. Bukas pa lang. Tapos po, pupunta kami dito sa studio ng maaga. Katulad kanina, 1 p.m. andito na po kami. So, maaga ni Sir Yaya. may effort po talaga kami ginagawa para lang maihatid sa inyo ang mga magagandang balita, ang magagandang ginagawa ng ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Ito comment ni Anya Achu. Future pa po, more PBBM projects mga sir. Marami pa po. Sigurado yan, marami po. Hindi lang kasi kaya sa 1.5 oras. Dapat talaga 6 hours para yung 1/4 may paliwanag. Ito, Evian Bell, watching from London with love. Good job po sa inyong 3 po. Ay, thank you. May heart pa and check. Thank you. Salamat. Sunflowers. Ayan, saludo kami sa inyong lahat dyan. Ay, thank you din. Sunflowers, no? Marami tayong viewers ng OFW, mga. Marami. Lalo siguro kung medyo mas gabi pa tayo kasi maraming overseas Filipinos na gabi lang nakakapag-online. Pero kahit hindi nyo po kami mapanood ng live, pwede nyo pong panoorin yung aming podcast. At pwede nyo rin i-share kahit hindi po naka-live yung pinapanood. Share lang po na share. Isang share, isipin nyo na lang. Isang share ninyo, tulong nyo sa gobyerno. Correct. Di ba? Watching from Mindanao, Idol Palarista. Oy, salamat. Shakira Baquero. Yan, mga kabibim. Oras na siguro para... last, si Miss Suzette Alunan, watching from Valenzuela. Ayan. So, sino pa magko-comment dyan? Evian Bell ulit. London, Charlie. Ayan, dagdagan nyo na lang ang oras. Bitin. Di bale, minsan gagawin na natin yan, 6 hours na. Siguro naman, compliment yung ganun, no? Nabibitin ng mga tao sa papanood sa atin. No? I believe it's a compliment. Ayan, sabi ni Balestero Suset, congratulations to your team. Looking forward for more episodes in order to educate our kababayans the real work of our beloved PBB. Ay, correct. Magandang i-end ang ating show sa ganun. Ayan, watching from Riyadh while cooking. Sana masarap yung luto. Hermes Sabanal, Parduccio, Churchill Castillo Ferrer. Yes po, watching from Dubai. Marami tayong mga... Dami nating nanonood. No? Then, Presi Marcelino, good job po. Dapat talaga may suwalat ginagawa ni PBM. May siwalat. Ayan, mga ka-BBM, maraming salamat sa muli na pagsuporta nyo dito sa aming talakayan, sa aming mumunting podcast para maipahatid ang mga proyekto at mga trabaho at kasipagan ng ating presidente at ng kanyang administrasyon sa inyong lahat
para maipagsigawan sa buong Pilipinas ng ating presidente, hindi na nagpapahinga, paglingkuran lang ang taong bayan. Muli, ako po si Palerista na humihiling na suportahan natin ang gobyerno kaysa tayo ay magreklamo. Correct. Ako naman po si Ka-Coffee. So every Wednesday na po ito ha. Tutok na po kayo tuwing Miyerkules. Alas 6 po yan ng hapon hanggang alas 7:30 ng hapon. Tatlo po kami dyan. Sir Yaya, Palerista, and Ka-Coffee. And ini-encourage ko na rin po kayo. Mag-follow na po kayo sa aming Facebook page, ang Salamat PBBM. Yan, i-search nyo lang po Salamat PBBM or baka nanonood na kayo ngayon. I-like and follow nyo lang po. If you have comments, you have messages, please do so. Lagay nyo lang po dyan sa comment section. At papapanood din ito sa aking YouTube channel sa Ka-Coffee. Maya-maya po mapapanood nyo na po ito. Mga kayaya, mga ka-BBM, follow nyo lang po ako. Mag-85,000 na po ang followers ko. Gawin naman natin 100,000. Bukas, 100,000 para ganahan naman ako ng gusto. No? Follow nyo po, Yayang Dizon. Saka yung isa ko pang alternate page, yung Optics by Yayang Dizon. Tapusin ko po itong aming podcast by quoting John F. Kennedy. Sinabi po ni John F. Kennedy sa kanyang inaugural address sa United States nung siya ay nanumpa bilang Pangulo na ganito. Think not of what your country can do for you. Think of what you can do for your country. Magandang gabi mga kayayam, mga ka-BBM. Sa susunod na podcast po muli. Maraming salamat at magandang gabi. Paalam.